Magandang araw po. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng family development session at ang ating tatalakayin ay tungkol sa basic of entrepreneurship. Kapag sinabi po bang entrepreneurship, ano po ang unang-unang pumapasok sa inyong mga isipan? Opo, tama po kayo. Ito po ay patungkol sa pagnenegosyo, no? Ngayon po, aalamin natin kung ano ang kahalagahan ng pagnenegosyo. Sabi raw po na ang entrepreneurship is the backbone of the Philippine economy. It creates wealth, jobs, and social empowerment. The Philippine Constitution recognizing entrepreneurship as an engine of economic growth, specifically the role of private enterprises in supporting the equitable distribution of income and wealth, sustaining production of goods and services, and expanding productivity. Therefore, raising the quality of life, entrepreneurship contributes to decreasing poverty. Ano raw po ba ang ibig sabihin nito? Na ang pagnenegosyo daw po ay isang haligi ng ating bansa sa paglago ng ating ekonomiya. Sila raw po ay nagbibigay po ng mga trabaho, dagdag income, at sila rin po ay tinutulungan ang mga pamilya upang makaalpas po sa kahirapan. Ang saligang batas natin ay kinikilala ang pagnenegosyo bilang makina ng paglago ng ating bansa. Lalong-lalo na po sa pagbibigay suporta ng kanilang income sa bawat pamilya, no? Sa sustain po ng mga services at mga kailangan ng isang komunidad. So, alamin naman po natin ang pagkakaiba ng entrepreneur at saka ng entrepreneurship. Sinasabi raw po ni Nokic 2020, noong taong 2020, an individual who sets up business or businesses, identifies and solves problems, is creative, innovative, opportunist, risk-taker, self-starter, and open-minded with the hope of making a profit from the enterprise. No? So, ngayon po, alamin natin or kilalanin natin sino-sino po ba dito ngayon na nanonood ang mga negosyante o may mga sariling tindahan o may mga food stall or vegetable store o mga nagbebenta ng mga basahan. Very good po, no? Kayo daw po ang mga tinatawag na entrepreneur, no? Kayo rin po ang nagsisimula ng mga business, kayo rin po ang gumagawa at naghahanap ng solusyon sa inyong mga problema kung paano pa lalaguin, no? Kayo rin po ay nagiging isang malikhain at alam po ang mga trends ng pabago-bago sa ating bansa. Kayo rin po ay may tapang, no? May tapang sumugal, kahit man ay maliit na tubo ay inilalaban at alam nyo rin po, no, ang kung paano palaguin ang inyong mga negosyo, no? Kayo rin po ay nagkakaroon ng pag-asa para mapalaki ang mga tubo sa inyong negosyo. So, may mga kilala tayong mga negosyante sa ating bansa, no? Magbigay nga ng mga halimbawa. Okay, very good po. Sila po ay ang mga taong naging inspirasyon natin dahil po sa tapang nila, no, na palaguin, palawakin ang mga kanilang businesses. At nangarap din po tayo na maging isa sa kanila, no. Ngayon, dahil naipaliwanag na natin ang entrepreneur, alamin naman po natin kung ano daw po ba ang entrepreneurship. Sinasabi daw po, it is refers to the concept of developing and managing a business venture to gain profit by taking several risks. Ano daw po ba yun? Ano daw ibig sabihin nun? Sabi daw po, ito ay ang konsepto, no, ng paggawa o pagbuo at humawak ng pakikipagsapalaran sa negosyo
para magkaroon ng tubo sa bawat sugal sa negosyong pinapatakbo. Yun daw po ang ibig sabihin ng entrepreneurship. Dahil naipaliwanag naman na po natin ang entrepreneurship at ang pagkakaiba nito sa entrepreneur, pumunta naman tayo at dumako kung ano ang kinakailangang kasanayan o skills ng isang ideal na negosyante. So, ang ideal na negosyante, dapat daw po unang-una ay kinakailangan ng innovation. Ano daw po ba ang innovation sa Tagalog? Ang innovation ay makabago, no? May kakayahang makita ang demand ng isang komunidad. Bumuo at makabagong ideya, halimbawa na lang po ng pagbibigay ng serbisyo na kinakailangan ng isang komunidad at nag-aalok ng produkto na wala sa iba o ito man ay mas mababa kumpara sa iba. Bakit nga daw po kailangan nun? Upang ang mga kliyente natin, mga prospect kliyente natin sa atin po lumapit, no? Dahil nasa atin po ang meron na wala sa iba. Nagkakaroon po ng kompetensya pagdating po sa negosyo. Ano naman daw po ang ikalawa? Ang ikalawa ay dapat po may integrity. Ang integrity sa Tagalog po ay may katapatan, no? Bakit daw po ba may kailangan ng integrity? Ang integrity daw ay mas sigit na mahalaga kaysa sa isang kasanayan. Ang mga negosyanteng ito ay mas pinipili ang laging tama sa pamamagitan ng katapatan at pagkakaroon ng matibay na prinsipyo at moralidad. So halimbawa po, no, ang responsableng negosyante ay may kinakailangan sundin at alam po ang kanilang dapat gawin upang maging legal ang kanilang pinapatakbong negosyo. Halimbawa na lang po, yung mga dapat na mayroon sila. Rehistrado sila sa Department of Trade and Industry o DTI at local government unit or halimbawa sa atin, rehistrado daw po sa Quezon City Hall, no, sa ating munisipyo, no. Dapat din po nagbabayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue kung malaki po ang pinapatakbong negosyo. Dapat din daw po ang mga negosyante, sila rin ay updated sa paghuhulog sa mga mandatory contributions katulad na lang po ng Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth at Home Development Mutual Fund or HDMF, no? So dapat po yun yung kinakailangan din po ng pagkakaroon ng um, kasanayan ng isang responsableng negosyante, no? So, dahil natalakay na po natin ang innovative, ang makabago, integrity, ang katapatan, sumunod naman po tayo sa ikatlong tatalakayin natin, na kasanayan ng isang magaling at ideal na entrepreneur. Ang entrepreneur daw ay dapat people management o marunong mamahala ng tao. Bakit daw po kailangan magkaroon ng marunong na pamamahala ng mga tao? Dahil ang negosyante raw po ay may kakayahang mag-udyok sa kanyang nasasakupan upang makagawa ng magandang resulta at magpapalakas sa talento ng mga manggagawa. Dapat din daw po marunong makinig at pangasiwan ang iba't ibang issue ng mga tao at may kakayahang magbigay ng agarang solusyon sa hinaing ng mga manggagawa, no? So yun po ang people management. At ang sumunod naman daw po, leadership. So bakit daw po mahalaga ang leadership na kasanayan ng isang ideal entrepreneur? Dahil daw po ang isang negosyante ay may kakayahang manguna sa isang pangkat ng mga tao o organisasyon. Ang layunin ng negosyante sa kanyang mga manggagawa ay maabot at magkaroon ng isang layunin. Kayo po ang nagdadala sa mga manggagawa, sa inyong mga manggagawa upang mapabuti at bilang resulta mapapalago po ang inyong
negosyo. Ano mga dapat gawin ng isang leader sa negosyo? Dapat maaari nilang gawin ang mga walk the talk. Ang walk the talk po ay habang kayo po ay nag-iikot-ikot sa inyong mga manggagawa, ay kinakausap nyo rin po sila. Kinakamusta at tinitignan din po ang mga kalidad ng mga produktong kanilang ginagawa o serbisyo. Dapat din po nangunguna at may kakayahang magsalita sa harap at nagbibigay inspirasyon, no? So dahil na-explain na po natin, no, ang leadership, sumunod na po tayo sa ikalimang kinakailangan na kasanayan ng isang magaling at ideal na entrepreneur, ang networking. So bakit daw po kailangan ng networking? Ang networking po, isa pong kasanayan to bilang nagpapalawak ng koneksyon, no? Ang abilidad daw ng mahusay na negosyante ay ang bumuo ng relasyon o mapanatili ang magandang ugnayan sa mga customer o kliyente. Ito ay ang pinakamahalagang kasanayan lalong-lalo na sa pagbebenta at ang marketing, no? Halimbawa na lang po, kung kayo po ay nagbebenta ng ang inyong produkto, no, na kailangan nyo po magkaroon ng good connection, ika nga, kumbaga networking, um, kung saan po, doon din po papasok ang pagiging isang um, mahusay na ideal entrepreneur. Ang pakipag-negotiate din, gamit din po sa connection, no? At ang ika-anim naman po, ang ating tatalakayin ay ang financial management. So, hindi lamang po ang makabago, ang may katapatan, ang marunong mamahala sa mga tao, ang pagiging leader, o may malawak na koneksyon, kundi rin po ang financial management. Dahil kayo rin po ang mga ideal entrepreneur, ang mga negosyante, dapat marunong din po tayo humawak ng pera. Marunong din po tayong um, tumingin kung ano po ang laki ng gastos, kung ano po ang dapat bilhin, at marunong din po tayo ng mga iba't ibang kinakailangan gamit po, no, sa mga inventory. Dahil daw po ito ay tumutulong sa isang negosyo na magtagumpay at lumago. So, ang mga pangunahing konsepto ng pamamahala sa pananalapi ay unang-una dito yung pagbabago ng pagbuo ng budget. Dapat po marunong si negosyante na magplano sa paggastos ng pera sa negosyo. Nalalaman ng isang negosyante kung magkano ang kita, gastos, at kung paano maglaan ng pondo para mapabago o mapalago ang negosyo. Ikalawa po, ang pagkontrol sa gastos. Kung hindi naman kinakailangan, wag munang bilhin, no? Dapat din po kayo ay maging resourceful. Kailangan maging maingat sa paggastos at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos na maaring magdulot ng pagbagsak ng negosyo, no? Ang ating ikatlo, ang paghahanap ng puhunan, no? Saan po ba tayo makakakuha ng mga puhunan, no? Tatalakayin po natin 'yan, no, mamaya, at alamin po natin at kung saan. Dahil ang paghahanap ng puhunan, ang puhunan ay maaring manggaling sa sariling ipon, pautang sa bangko, o mula sa mga suporta ng gobyerno at investor, no? At ang ika-apat, ang pagtatakda ng presyo, no? Ang tamang pagpepresyo ng mga produkto ay mahalaga upang matiyak na kikita ang negosyo habang magbibigay ng halaga sa kliyente. Dapat ikonsidera rin po ang gasto sa paggawa, kompetisyon at kakayahan ng merkado sa pagbili, no? Hindi lang po tayo ang nagbibigay ng presyo, may sinusunod din tayong mga SRP price, no? At nakadepende rin po kung magkano ang ginastos upang mabuo ang isang produkto. Kinakailangan po 'yon. Ang ikalima naman po, dapat din po, no, ay meron tayong sipag at tiyaga, no? Ang dapat din po
sa sipag at tiyaga ay itinuturing na pangunahin 'no, ang katangian na dapat taglayin ng isang negosyo kung nais niyang magtagumpay. Yun po. So, ang kinakailangan po ng isang ideal entrepreneur, tatandaan po natin ang makabago o innovation, may katapatan o integrity, marunong mamahala o people management, leadership o pagiging leader, networking o uh, may malawak na koneksyon, ang lima po, financial management o marunong humawak ng pananalapi at sipag at tiyaga. Hindi nyo po ito magagawa kung wala po kayong sipag at tiyaga. No? Trabahuhin ng trabahuhin hanggat po maabot ang tagumpay. No? So, dahil po na ilathala na po natin o naibigay na po natin ang mga kasanayan ng isang ideal entrepreneurship, dumako naman po tayo kung ano daw po ang tungkulin ng isang negosyante. No? Unang-una ay ang pagiging risk taker. Ang pagiging risk taker, sila po ang mga walang takot sumugal, no? Kahit malugi, laban pa rin ang laban, hanggang sa lumaki at bumuo at lumaki at magkaroon ng tubo ang kanilang negosyo. Dapat ang mga negosyante ay handang harapin ang mga panganib sa pagsisimula at pagpapatuloy ng negosyo. Ang susunod naman po, ang ikalawa, dapat daw po kayo ay salesperson, no? Ang tungkulin yung maging salesperson dahil para maging mahusay sa pagbebenta ng produkto o serbisyo, maging responsable at alamin ang kahalagahan kung paano kayatin ang mga mamimili upang bilhin ang tangkilikin ang kanyang negosyo. Hindi nyo maibebenta ang inyong produkto at hindi ito makikilala kung kayo pong mga entrepreneur ay mahiyain, no? Dapat po tayo bilang entrepreneur ay magkaroon ng lakas na loob upang ipakilala ang mga serbisyong taglay natin o mga produktong mayroon tayo. Ang susunod naman po pagkatapos ng salesperson ay ang goal getter. Ang goal getter, dapat po ang negosyante ay hindi sumuko hanggang hindi naabot ang kanyang mga target na layunin at patuloy siyang naghahanap ng paraan upang magtagumpay. No? Ang ikaapat naman po, ang pagiging isang leader. Dapat na po ang mga leader, tinalakay na po natin sa kasanayan to. Pero ngayon po, tungkulin din po ng isang entrepreneur ang maging isang good leader. Dahil dapat siya ang mamuno at nasa unahan ng negosyo. Lalo na sa mga pagsubok na panahon tulad ng pagsisimula ng negosyo o pagharap sa krisis. Ang epektibong pamumuno ay mahalaga sa pagpapanatili ng direksyon at lakas ng negosyo, lalo na sa mga may hirap na pagkakataon. No? Hindi ka magiging isang magaling na leader kung ikaw ay sumusuko at kung ikaw ay hindi humaharap sa mga krisis. Dahil po ang pagiging isang leader natututo mula sa kanyang experience. No? So, ang sumunod naman po ang pagiging decision maker. Ano daw po ba ang tungkulin ng pagiging decision maker? Ang pagiging decision maker ay dapat ang negosyante ay nagtatakda ng mga layunin o direksyon ng negosyo tulad ng estratehiya, um, para matugunan ang mga layunin, mga merkadong papasukin at mga bagong serbisyo na iaalok, no? Halimbawa, kung nakikita nyo na konti lang ang mga customer na pumapasok sa inyong negosyo o mga bumibili, magkaroon tayo ng mga dagdag, no, na mga mahihikayat sila upang mapalapit sa inyong mga negosyo. No, dapat magkaroon tayo nga ng direksyon at magtakda ng layunin. Kung ang layunin mo ay lumago ang negosyo mo at magkaroon ng dagdag kita, dapat
paghusayan mo at maging matagumpay, no? Para magkaroon ng dagdag tubo sa pagnenegosyo. At sunod naman po ay ang pinakahuling problem solver, no? No, dapat ang pagiging problem solver ay mabilis ang pagtukoy ng mga problema at agad maghanap ng solusyon. Huwag na isang tabi, dapat agarang solusyon. Ang kakayahang magbigay ng solusyon sa mga problema ay mahalaga upang hindi maapektuhan ang operasyon ng negosyo, no? Tandaan po na ang function o tungkulin ng isang entrepreneur, dapat po sila ay risk taker, walang um, takot, humarap, no, sa laban, salesperson, no, goal getter, magaling na leader, decision maker, at problem solver, no. So, ngayon po, titignan naman natin kung ano ang paraan at kung paano makakakuha ng mga ideya para sa inyong negosyo. So, start with your family. Magsimula ka muna sa inyong pamilya. Dahil ang pagsisimula sa pamilya, ang iyong pamilya ay maaaring maging isang magandang hakbang sa paghahanap ng mga ideya sa negosyo. Dahil sila po ang pundasyon at sila po ang nakakasama nyo at sila rin ang iyong natural na suporta kapag dumating ang mga pagsubok, no? So, ang ikalawa po ay ang seek help from friends. Humingi ng tulong sa mga kaibigan. Maaring may mga magagandang ideya ang mga inyong kaibigan na naiisip na hindi mo pa naiisip, no? Lalong-lalo na kung sila ay may kasanayan o karanasan sa pagnenegosyo. Ang ikatlo po, tap your interest. Ito po, maganda po itong pagge-generate ng business ideas, no? Ang paggamit ng iyong interest, no, maaring maging matagumpay ang iyong negosyo kung nagsimula sa mga hilig o libangin. Halimbawa po, kung kayo pong mga negosyante ay nakikita nyo o hindi pa negosyante at nagbabalak pa lang magnegosyo, kung nakikita nyo ang inyong interest ay kagalingan sa pagluluto, anong magandang pagsisimula sa pagnenegosyo, no? Yan po, skills po yon, no, ang pagluluto. Kung nakikita nyo ay magaling kayo sa pagbebenta ng mga gamit, no? Uh, ano ang nakikita nyo, no, na maging isang negosyo? Kung kayo po ay magaling po mag-welding, magaling pong kumumpuni, no, ng mga appliances o iba pa, anong nakikita nyong negosyo na magiging angkop sa inyong mga interes o hilig? Doon po ay pwede po kayo o maaari po kayong mag-start ng inyong mga businesses, no? So, ang susunod naman po, ang ikaapat, ang travel, no? Sabi daw po, ang paglalakbay, no? Ito rin ay isang paraan upang makita ang mga potensyal na ideya sa negosyo dahil may mga produkto o serbisyo sa ibang lugar na hindi pa ino-offer sa inyong komunidad. So ikaw ngayon bilang isang negosyante, no, ay ang magsisimula sa inyong lugar ng bagong business na hindi kilala ng mga mamimili pero nagte-trending, no? So, kalimitan po, no, halimbawa nung mga nakaraang taon ay nagkaroon po ng inihaw na balot, no? Um, mula sa Thailand. May isang negosyante po na nanggaling po sa Thailand at bumalik po ng Pilipinas upang i-introduce at i-offer ang isang magandang negosyo na ito, ang pag-iihaw ng balot, no, na may mga kung ano-anong chili toppings na nandoon at ngayon po pinipilahan po, no, sa isang lugar. Yun po yung mga halimbawa. At susunod naman po bilang pang lima, take it to the streets, no? Pumunta sa mga matataong lugar at magsimulang magbenta. Habang ikaw ay naglalakad din, no,
kung wala ka pang negosyo, habang ikaw ay naglalakad sa inyong kalsada, marami kayong matutukoy ng mga trend, mga bagong trend o mga pangangailangan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tao, kung anong gusto nila, kumbaga survey, kung ano yung mga interest nila, ano yung karaniwang serbisyo na gusto nilang ma-avail. No, bilang negosyante, magkakaroon ka ng idea, no, sa paglalakad-lakad pa lang sa street, at mag-obserba sa kanilang mga gawi doon po sa kalsada, sa pamilihan o iba pang mga karaniwang lugar. At panghuli po, go online, no? Mag-surf sa online, no? Makakuha ka raw po ng mga ideya sa paggamit ng inyong cellphone. Karaniwan naman po, mga nanay, tatay, ate, kuya, may mga cellphone naman po tayo, no? Sa internet daw, paggamit ng internet ay magandang lugar para sa paghahanap ng potensyal ng mga ideya sa pagnenegosyo. Subukang bumusita sa iba't ibang website, TikTok, Facebook, Google, Pinterest, at iba't iba pa, no? Araw-araw. Ang mga konsepto o ideyang hindi pa naisip ng iba ay maaring mong makuha, no? Maaring biglang um, pumasa sa panlasa ng mga iyong consumer, no? Mga inyong mamimili o mga kliyenta habang nagbabasa o nagse-surf online. So, pwede ka na mag-start ng negosyo, no? Dahil natalakay na po natin ang pag-generate, no? Ng mga paano makakuha ng ideya para sa negosyo. Dumako naman po tayo sa ating susunod, no? Ang ang setting up a home-based business, no? Sabi daw po, ang setting up a home-based business, ito rin po ay a home-based business is any business where the primary office is located in the owner's home. Sabi daw po ni Ward noong 2018. Sabi daw, sinasabi po ni Ward na ang pagsisimula ng negosyo sa loob ng bahay ay um, primary office, no? Kung saan ang lahat ng access na pangangailangan mo sa iyong negosyo, halimbawa po sa pagbe-baking, kung ikaw ay may oven sa bahay, magagamit mo po ito kung at maaari pong ilako, no, online, kapitbahay at sa inyong komunidad. Hindi mo na daw kailangan para magrenta ng property at dito raw po sa pagse-set up ng home-based business, may tinatawag po tayong advantages and disadvantages sa pagpapatakbo ng business, no? Alamin muna natin ang unang-una nung advantages, no? Sabi daw po, ang kalamangan ng home-based business kumpara po sa mga nagrerenta, ito po ay may mababang gastos, no? Flexible na oras, may kaunting gastos sa pagbiyahe, hindi mo na kailangan mag-commute, no? Mas kaunting stress sa paglilipat-lipat ng mga gamit, at may mas kaunting abala sa pagsisimula, no? Sumunod naman po, ano daw po ba ang mga disadvantages? Ang disadvantages daw po, ikaw po, dahil nagtatrabaho ka sa loob ng tahanan, nag-start ka ng business sa loob ng tahanan, maaari po kang magkaroon ng distraction, kakulangan sa professional image dahil hindi nakikilala, limitadong space, kawalan ng personal na buhay at negosyo, no? Ang paglilimita sa paglawak ng negosyo dahil ang mga kliyente mo, ang iyong kapitbahay, pamilya, mga kakilala o sa loob lang mismo ng komunidad dahil hindi po siya, no, nakikita. Though nagpo-post po tayo, pero ang makakilala ng ating produkto o serbisyo ay mga kapwa din po nating kakilala sa online din po, no? Yun lang din po mga disadvantagement, no? Disadvantages ng pagsiset up ng home-based business. Sa kabuuan, ang home-based business ay may maraming benepisyo. Ngunit may mga hamon din na dapat isaalang-alang, mahalagang timbangin ang mga ito bago magdesisyon kung ang home-based setup ang tamang pagpipilian sa iyong negosyo. Dahil natapos na po tayo sa pagtatalakay ng basic of entrepreneurship,
talakayin naman natin kung saan tayo makakakuha ng mga business ideas sa tulong ng mga programa, no? Sa atin po, meron naman po tayong mga lokal, no, departamento na maaari nating pagtanungan at um, hingan ng ideas o advices sa pagnenegosyo. Lalong-lalo na po ang DTI o ang Department of Trade and Industry. Sumunod po ang DOST, PCAARRD o ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. At sa Quezon City naman po 'no, meron din po tayong puwedeng, hingan ng tulong sa pagtatayo ng negosyo. Kung pamilyar rin po tayo sa Pangkabuhayan QC, sila rin po ang tumutulong sa mga, aspiring, entrepreneur 'no, na magsimula sa, kanilang, mga businesses. Lalong-lalo na rin po ang Quezon City Small Business and Cooperatives Development Promotion Office o ang QC-SBC-DPO, no? At ang pinakahuli po, meron din po tayo ang TESDA na nagbibigay po ng mga trainings, no, ng entrepreneurship, small business at marami pa pong iba na maaari nyo pong paghusayan ang inyong kasanayan sa pagnenegosyo. Narito po sa ating Quezon City District, no, ng ang Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center. Maaari nyo po silang puntahan. Sila po ay located po sa Barangay Fairview Hall at open naman po sila. No? Laging open sila sa mga aspiring negosyante. At yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.